Live mula sa bayan ng Valenzuela para sa iba't ibang panig ng bansa. Humanistasyon 15.4 Nagbabalita. Humanistasyon 15.4 Naghahatid ng mga balitang walang kasinungalingan. Mata ng bayan na palaging maaasahan. Humanistasyon 15.4 Naghahatid ng mga balitang walang kasinungalingan. Magandang umaga mula sa bayan ng Valenzuela. Ako si Victoria de la Cruz. At ako naman si Ayan de Vera. Mga nagsisilbing boses ng masa. Aming ihahatid sa inyo ang mga tampok na balita sa araw na ito. Libreng sakay ilalarga ng LTFRB versus Tigil Pasada. FDA nagbabala sa pagbili ng 4 na uri ng gamot. Higit 7,000 paaralan nagsuspinde na ng face-to-face classes. US President Joe Biden ipinangako na depensahan ng Pilipinas. Walang pinapanigan, hatid ay pawang katotohanan. Mata ng bayan na laging maaasahan. Humanistasyon 15.4 Para sa nagbabagang balitang lokal, libreng sakay ilalarga ng LTFRB versus Tigil Pasada. Narito si Elaine Lezon upang iulat ito. Tiniyak kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na may mga sasakyan para magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero na maaring ma-stranded sa transport strike. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis, nakikipagtulungan ang tanggapan sa mga LGUs para matiyak na walang mamamayan ang maapektuhan ng Tigil Pasada sa ikinisang transport strike ng transport group ng Piston at Manibela. Aniya, maaari pa namang makahabol ang mga jeepney operators na mag-conciliate bago ang tinakdang deadline dito sa April 30. Binigyan din ni Guadis ng ang bigong mag-conciliate sa tinakdang deadline para rito ay kakanselahin ang franchise. Elaine Ellison naglilingkod at nagbabalita. Para sa balitang lokal, FDA nagbabala sa pagbili ng 4 na uri ng gamot. Ating pakinggan si Kirby Pacheco sa pag-uulat ng detalye nito. Pinapayuhan ng Food and Drug Administration o FDA ang publiko laban sa pagbili at paggamit ng ilang uri ng gamot na hindi rehistrado at posibleng may peligrong dala sa kalusugan. Pinabibilangan ito ng over-the-counter ibuprofen granules, isang foreign character brand na naitranslate sa Zhangjiang, Hazen Sterile Water for Injection 2 ml at Hansjaijian, Washipian Amyotropine Sustained Release Tablet 0.1. Napatunayan sa pamamagitan ng post-marketing surveillance ng FDA na ang mga nasabing gamot ay hindi dumaan sa proseso ng rehistrasyon ng FDA at hindi nabigyan ng kakukulang otorisasyon. Ang paggamit ng nasabing mga iligal na produkto ay maaari magdulot ng isang panganib sa kalusugan. Kirby Pacheco, naglilingkod at nagbabalita. Ating abangan ang mga susunod pang balita sa pagbabalik ng Humanistasyon 15.4. Finger and clover, they go together. Finger and clover, my love affair. Lahat sisimutin, sarap ay ubusin. Clover ng clover, my clover finger. Walang pinapanigan, hatid ay pawang katotohanan. Mata ng bayan na laging maaasahan. Humanistasyon 15.4 Oras ay eksaktong 9:00 ng umaga. Nagbabalik ang inyong lingkod para sa panibagong balita. Higit 7,000 paaralan nagsuspinde na ng face-to-face classes. Iuulat ito ni Bel Tobias.
Umaabot na sa mahigit 7,000 paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagsuspinde ng kanilang face-to-face classes dahil sa matinding init ng panahon. Ayon sa Department of Education, nasa 7,080 na mula sa kabuuang 47,678 paaralan sa bansa ang nag-anunsyo ng suspension ng in-person classes at lumipat na ng alternative delivery modes. Una nang binigyan ng DepEd ang mga school heads at mga local government units ng otoridad at diskresyon upang magsuspinde ng face-to-face classes kung napakainit ng panahon sa kanilang nasakupan para na sa kapakanan ng kanilang mga mag-aaral at mga guro. Bel Tobias, naglilingkod at nagbabalita. Isa pang nagbabagang balita, Pinas, dedepensahan versus pag-atake ayon kay Biden. Narito si Sean Espela upang maghayag ng balita. Muling pinanindigan ni US President Joe Biden ang pangako nila na depensa ng Pilipinas. Ang pahayag ay ginawa ni Biden sa Trilateral Summit na nilahukan din ni Pangulong Ferdinand Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa White House sa Washington, D.C. Iginiit ni Biden na gagamitin ng Amerika ang Mutual Defense Treaty or MDTs para ipagtanggol ang bansa sakaling makaranas ito ng anumang pag-atake sa mga eroplano, sasakyang pandagat o militar sa loob ng teritoryo nito. Sean Espela ang naglilingkod at nagbabalita. Magbabalik ang inyong lingkod sa ilang sandali para sa balitang pampalakasan at libangan. Pretty sweat, caramel na mayroong sweet na lang. You're the duyan kasi sarap ng tamang timpla. Pinag sa may sarap ng coffee at cream caramel. Sweet na naman, sweet na naman, sweet na naman. Pretty sweat, caramel na mayroong sweet na lang. Take a break, kahit sweet lang namin ng bawat sandali. Walang pinapanigan, hatid ay pawang katotohanan. Mata ng bayan na laging maaasahan. Humanistasyon 15.4. Oras ay 9:05 ng umaga. Para sa balitang pampalakasan, alay sa Solomon, Lady Bulldogs muling sinagpang ang Ateneo. Narito sina JD Lim at Tristan Tanalion upang ibalita ito. Ngumatngat si Alisa Solomon ng 23 points sa pamamagitan ng 19 attacks at 4 service aces na muling pabagsakin ng National University ang Ateneo sa score na 25-22, 25-16 at 25-15 sa 86 UAAP Women's Volley Tourney second round elims noong Miyerkules ng gabi sa SM Molo Beach Arena sa Pasay. Kasapakat niya sa pang-apat na ratsada ng Bustillos Base Squad si Bansh Alinsug na umiskor ng 15 para igiit na di Chamba ang 5 set win ng Capo sa Ateneo noong February 24. Ito si Tristan Tanalion. Naglilingkod at nagbabalita. Hep hep hep, narito naman si Mark Angelo Tiensing upang maghatid ng balitang palibangan at tiyak na magbibigay ngiti na inyong kailangan. Humanistasyon. Ito na ang balitang matunog sa masa, lalo na sa Aldab Nation. Aldab Nation, umalma sa pagpapares na Alden at Catherine. Tila hindi pa rin nakakamove on ng ilang delulu at hardcore members ng Aldab Nation sa tambalan ni na Alden Richards at Maine Mendoza. Matatanda ang viral ngayon ang pa-surprise ni Alden sa birthday celebration ni Catherine dito sa Manila, kung saan may dala-dala itong malaking bouquet ng bulaklak at regalo. Sa ngayon ay tahimik pa sina Catherine at Alden kung ano nga ba ang namamagitan sa kanilang dalawa. Matatanda ang una nagkasama ang dalawa sa pelikulang Hello, Love, Goodbye na siyang naging highest grossing Filipino film of all time, bago pa ipinalabas ang Rewind na siyang pumalit sa pwesto nito. Mark Angelo Tiensing, naglilingkod, chumichika at nagbabalita. Mga kapunto 4 at dito na nga nagtatapos ang balitaan ngayong araw. Abangan kami bukas para sa panibagong araw ng paghahatid ng paktwal at walang kinikilingang balita. Muli ako ang inyong lingkod na si Victoria de la Cruz. At ako si Ayan de Vera. Mga nagsisilbing boses ng masa. Walang pinapanigan, hatid ay pawang katotohanan. Mata ng bayan na palaging maaasahan. Humanistasyon 15.4. Naghahatid ng mga balitang walang kasinungalingan.